Hello everyone! So magluluto tayo ngayon ng adobong manok sa iyan. Ito yung ating manok. Naugasan ko na yun na mabuti. At syempre ito yung ating mga sangkap. Yan. Kapag adobo talagang hindi pwedeng mawala dyan ang luya at yung laurel. Kasi yan ang mas nakakapabango sa ating adobo at nakakalabas ng aroma talaga ng ating adobo. So yan, hindi pwedeng mawala yung laurel at luya. Syempre ngayon, ang ihalo ko naman ay saging na saba. So yan, hinog yan na saging na saba para naman hindi nakakaumay ang ating adobo. Kasi pag ano lang siya, pag wala siyang halo, parang mabilis makaumay. Syempre ito lang ang ating lalagay dyan. Toyo, ano ba yan? Ba't nabubulol ako? So ito na nga at nagigisa na ako ng mga sangkap. So ayan, sinama ko na yung paminta dyan. Kaya kung mapapansin nyo yung mga itim-itim na yan, paminta yan, di yan dumi. Siyempre, ito na nga at lalagay na natin ang manok. So, yan. Igigisa muna natin yung manok para yung sangkap maano sa manok. Para hindi siya malansa. Yan. Kailangan yung ganyan yung way ko ng pagluto. Ewan ko lang yung sa iba. Pero ito yung way ko din kasi pag ganyan, gigisa ko muna yun sa sangkap. Papatuyuin ko muna kasi diba nagtutubig yung manok. Kailangan matuyo muna yung tubig niya. So, ito nga tuyo na, yung ano na yan, nagmamantika na yung manok din kasi mataba. So, pag ganyan, tsaka ko lang yan, lalagyan ng toyo. So, yan, lagyan na natin ng toyo. Kailangan tuyo na yung tubig ng manok. Para yung toyo umapit sa karne ng manok. So, ito na nga at kumukulo na. Siyempre, lalagyan na natin ng tubig. Tsaka natin lagyan ng tubig kapag kumulo na yung toyo sa manok. Para hindi siya malansa, ganun ginagawa ko. Kasi pag sinabay-sabay. Pero depende yan sa inyo. Pero ito kasi yung way ko din. So yan na nga, malapit na maluto yung manok. Kaya nilagay ko na rin yung saging para sabay na silang maluto. So yan. Luto na yan. Kaya lalagyan na natin ng konting suka. So yan. Kaya lang natin kumulo. At ito na nga, luto na ang aking ulam for today. Yan. Adobong manok, yan yung version ko ng adobong manok na may halong saging na sabayan. Minsan, haluin din natin ng kahit anong pwedeng ihalo sa adobo para naman hindi siya nakakaumay. Kasi pag laging yun at yun lang ang luto natin sa adobo, parang minsan, di ba, nakakaumay na. So, para naman nakakatakam at panibago sa ating panlasa, so yan, gawa naman natin ng iba pang twist, kumbaga, ganyan. Kaya yun nga ang naisip ko na ilagay naman ay saging na saba para hindi siya nakaumay, naghahalo yung alat, asim ng suka, syempre yung tamis ng saging.